May mga bagay sa buhay na hindi mo kailanman mapapansin na unti-unti ka nang pinapabagsak habang abala kang umaasang aangat ka balang araw. Hindi lahat ng pagkabigo ay dahil sa kakulangan ng oportunidad. Minsan ito ay bunga ng mga gawain na tahimik mong inuulit araw-araw. Habang hinihintay ng karamihan ng tamang pagkakataon, may mga ugali silang patuloy na sumisira sa direksyong dapat sana ay tinatahak nila. Ang masakit na katotohanan ay hindi ka pinipigilan ng mundo, kundi ng mga bagay na pinapayagan mong manatili sa iyong buhay. At sa sandaling makita mo ang mga ito, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mong pag-asenso. Maraming tao ang naghahanap ng sikreto sa tagumpay, ngunit bihira ang may lakas ng loob na alisin ang mga bagay na humihila sa kanila pababa. Ang tunay na progreso ay hindi nagsisimula sa pagdaragdag, kundi sa pagtigil sa mga maling gawain. Hayon kay Seneca, hindi dahil maikli ang buhay kaya wala tayong nagagawa, kundi dahil marami tayong sinasayang na oras. Sa bawat maling desisyon na hinahayaan mong maulit, unti-unting nawawala ang kapangyarihan mong baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Dito nagsisimula ang tahimik, ngunit makapangyarihang pagbabago na hindi agad nakikita ng iba. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang simpleng hakbang na ito ay hindi lamang suporta, kundi isang paalala na may mga taong pinipiling lumago kaysa manatiling pareho. Sa mundong puno ng ingay at distraksyon, ang pagpili na matuto araw-araw ay isang uri ng disiplina. Ang bawat video na iyong pinapanood ay maaring maging simula ng panibagong pananaw na magpapalakas sa iyong loob. At minsan, ang isang ideya lamang ang sapat upang baguhin ang direksyon ng buong buhay. Ang pilosopiyang Stoic ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang emosyon, kundi tungkol sa pagiging matatag sa gitna ng kaguluhan. Ito ay paalala na ang kontrol ay nagsisimula sa loob at hindi sa labas ng iyong kapaligiran. Maraming tao ang nais umunlad, ngunit ayaw pakawalan ang mga nakasanayang gawain na siyang dahilan ng kanilang pagkapako. Ang paglaya ay hindi agad dumarating. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagpili ng tama kahit mahirap, at kapag natutunan mong harapin ang sarili mong kahinaan, doon nagsisimula ang tunay na lakas. Sa video na ito, haharapin natin ang 10 gawain na kailangang bitawan upang makalaya sa paulit-ulit na pagkabigo. Hindi ito listahan ng mabilisang solusyon, kundi gabay upang makita ang mga katotohanang madalas iniiwasan ng karamihan. Maaring may mga bahagi na tatama ng direkta sa iyong karanasan at iyon ang layunin ng paglalakbay na ito. Dahil ang pag-asenso ay hindi aksidente, ito ay bunga ng malinaw na pag-unawa at matapang na pagbabago. Unang gawain, ang patuloy na pagpapaliban sa mahahalagang bagay. Maraming pangarap ang hindi namamatay dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa paulit-ulit na pagpapaliban. Ang oras ay tahimik na umaalis habang pinipili mong ipagpabukas ang mga bagay na alam mong mahalaga. Sa bawat araw na hindi ka kumikilos, mas lalong lumalakas ang ugaling manatili sa komportable, ngunit walang direksyon. Hindi napapansin ng karamihan na ang maliit na pag-aantala ay nagiging malaking hadlang sa paglipas ng panahon. At bago mo pa ito mapagtanto, lumipas na ang maraming pagkakataon na hindi na muling babalik. Ang pagpapaliban ay madalas nagmumula sa takot na magkamali o hindi maging sapat. Ngunit ayon sa pilosopiyang Stoic, ang pagkilos sa kabila ng takot ang tunay na anyo ng katapangan. Hindi hinihintay ng panahon ang pagiging handa ng isang tao. Ang kahandaan ay nabubuo lamang sa mismong proseso ng paggawa. Habang mas pinipili mong umiwas, mas lumalalim ang pagdududa sa sarili. May mga taong abala buong araw, ngunit wala namang tunay na progreso. Pinupuno nila ang oras ng maliliit na gawain upang makaiwas sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ito ang tahimik na panlilinlang ng isip na nagpaparamdam ng pagiging produktibo kahit walang malinaw na pag-usad. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang halaga ng araw ay nasusukat sa makabuluhang aksyon, hindi sa dami ng ginawa, kundi sa bigat ng ambag nito sa iyong layunin. Kapag nasanay ang isang tao sa pagpapaliban, unti-unti nitong sinisira ang tiwala niya sa sarili. Nawawala ang paniniwala na kaya niyang tapusin ang sinimulan niya. Ang bawat hindi natapos na gawain
ay nagiging tahimik na paalala ng sariling pangako na hindi natupad. Sa paglipas ng panahon, nagiging normal ang pakiramdam ng pagkaantala at kawalan ng direksyon. Dito nagsisimulang humina ang disiplina na kinakailangan upang umasenso. Ang solusyon ay hindi perpektong plano, kundi agarang pagkilos kahit maliit lamang ang hakbang. Ang isang simpleng pagsisimula ay mas makapangyarihan kaysa sa mahabang paghahanda na walang aksyon. Sa bawat pagkakataong pinipili mong kumilos ngayon kaysa mamaya, pinapalakas mo ang iyong karakter. Unti-unti mong binabawi ang kontrol sa oras at direksyon ng iyong buhay. At sa pagbitaw sa ugaling pagpapaliban, nagsisimula ang tunay na pag-usad patungo sa pag-asenso. Ang bawat araw na pinipili mong kumilos ay isang tahimik na tagumpay laban sa sariling pag-aalangan. Hindi kailangang makita agad ang resulta upang masabing may progreso. Ang mahalaga ay ang direksyong tinatahak mo ay hindi na nakatigil. Sa disiplina nabubuo ang momentum na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng buhay. At sa maliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang, unti-unting nagiging realidad ang dating pangarap lamang. Ikalawang gawain, ang labis na pagbibigay halaga sa opinyon ng iba. May mga sandali sa buhay na unti-unting nawawala ang sariling direksyon kapag ang bawat desisyon ay nakabatay sa sasabihin at reaksyon ng ibang tao. Ang araw-araw na pamumuhay ay nagiging parang entablado kung saan ang kilos ay inaayon upang maiwasan ang puna at makuha ang pagsang-ayon ng iba. Sa halip na mapunta ang lakas sa pag-unlad ng sarili, naubos ito sa pag-iingat laban sa kritisismo na hindi naman maiiwasan. Ang ganitong pag-iisip ay tahimik na nagpapahina sa paninindigan at kumpiyansa ng isang tao. Habang tumatagal, nagiging mahirap malaman kung alin ang tunay mong kagustuhan at alin ang impluensya lamang ng paligid. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang opinyon at paghuhusga ng ibang tao ay hindi kailanman ganap na mapapasailalim sa iyong kontrol. Ang patuloy na paghahangad na mapasaya ang lahat ay nagdudulot lamang ng pagod at pagkadismaya sa huli. Kapag doon ibinase ang halaga ng sarili, madaling mawala ang kapayapaan ng isip sa isang negatibong komento lamang. Ang papuri mula sa labas ay pansamantala at mabilis ding naglalaho. Ngunit ang karakter na hinubog ng tamang prinsipyo ay nananatiling matatag kahit walang nakakakita. Kapag masyadong pinahahalagahan ang tingin ng iba, nawawala ang tapang na sumubok ng mga bagong hakbang. Ang takot na mapuna ay nagiging hadlang sa pagkatuto at pag-unlad. Mas pinipili ang pagiging ligtas kaysa ang pagkakataong lumago. Sa ganitong kalagayan, ang potensyal ay nananatiling nakatago at hindi lubusang nagagamit. Unti-unting lumiliit ang mundong ginagalawan dahil sa sariling pagpipigil. Ang Stoic na disiplina ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi kailangang sang-ayunan ng lahat ang iyong landas. Mas mahalaga ang pagkilos na naayon sa katwiran at malinaw na layunin. Ang katahimikan ng konsensya ay higit na mahalaga kaysa sa ingay ng papuri. May lakas na nabubuo kapag natutong tumayo kahit walang sumusuporta. Dito unti-unting nabubuo ang kumpiyansang hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Sa sandaling bitawan ang labis na pag-aalala sa iniisip ng ibang tao, nagiging mas malinaw ang direksyon ng buhay. Ang mga desisyon ay nagmumula na sa paninindigan at hindi sa takot na husgahan. Mas nagiging magaan ang bawat hakbang dahil wala nang kailangang patunayan sa lahat. Unti-unti mong nararanasan ang kalayaan na matagal nang hinahanap. At mula sa kalayaang iyon, nagsisimula ang tunay at mas matatag na pag-asenso. Ikatlong gawain, ang patuloy na paghahambing ng sarili sa ibang tao. Unti-unting nawawala ang kasiyahan sa sariling paglalakbay kapag ang atensyon ay mas nakatuon sa progreso ng ibang tao kaysa sa sariling hakbang. Ang bawat tagumpay ng iba ay nagiging sukatan ng sariling halaga kahit magkaiba naman ang pinagmulan at pinagdadaanan ng bawat isa. Sa halip na makita ang sariling pag-unlad, napupuno ang isip ng pakiramdam na laging nahuhuli sa takbo ng buhay. Ang paghahambing ay naglalagay ng bigat sa damdamin na hindi naman kinakailangang pasanin araw-araw. Sa ganitong kalagayan, nawawala ang kapayapaan na dapat sana ay kasama ng bawat maliit na tagumpay. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang buhay ay hindi paligsahan kundi personal na pagsasanay ng karakter at paghubog ng sarili. Ang landas ng bawat tao ay may kanya-kanyang oras, hamon,
at layunin na hindi maaaring sukatin gamit ang tagumpay ng iba. Kapag nakatuon ang pansin sa sariling pag-unlad, mas nagiging malinaw ang direksyong dapat tahakin. Ngunit kapag ang isip ay laging nakatingin sa nararating ng iba, nagiging magulo ang sariling layunin. Dito nagsisimula ang pakiramdam ng kakulangan kahit may tunay namang progreso na nagaganap sa buhay. Ang paghahambing ay kadalasang nakabatay lamang sa panlabas na nakikita at hindi sa buong kwento ng isang tao. Nakikita ang bunga ngunit hindi ang hirap, pagod at kabigo ang dinaanan bago makarating sa tagumpay. Dahil dito, nagkakaroon ng maling paniniwala na mas mabilis ang pag-asenso ng iba. Ang ganitong pananaw ay nagdudulot ng inggit at pagkawala ng pasasalamat sa sariling narating. Unti-unting nababawasan ang kakayahang kilalanin ang sariling progreso kahit ito ay totoo at mahalaga. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo ng pagtuon sa kung ano lamang ang nasa sariling kontrol at responsibilidad. Kasama rito ang sariling aksyon, disiplina at pagpili kung paano haharapin ang bawat araw. Kapag ibinalik ang enerhiya sa paghubog ng sarili, mas nagiging makabuluhan ang bawat maliit na hakbang. Ang tunay na laban ay hindi laban sa ibang tao kundi laban sa dating bersyon ng sarili na nais malampasan. Sa ganitong pag-unawa, nagiging tahimik ngunit matatag ang pag-usad kahit walang nakapapansin. Kapag tinigilan ang paghahambing, nagsisimulang bumalik ang kapayapaan ng isip at linaw ng direksyon. Mas napapansin ang sariling paglago kaysa ang bilis ng pag-angat ng iba sa kanilang landas. Ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang maging mas maayos kaysa kahapon at hindi mas mahusay kaysa kanino man. Unti-unting nabubuo ang kumpiyansa na hindi nakasalalay sa panlabas na sukatan o opinyon. At sa ganitong paraan, ang pag-asenso ay nagiging personal na tagumpay na tunay na nararamdaman at tumatagal sa loob. Ika-4 na gawain, ang pagiging alipin ng panandaliang sarap at kaginhawaan. May mga desisyong tila magaan at walang epekto sa simula, ngunit nagiging mabigat ang kapalit habang lumilipas ang panahon. Ang pagpili sa madaling kasiyahan ay unti-unting naglalayo sa isang tao mula sa mas mahahalagang layunin na nangangailangan ng tiyaga. Nasasanay ang isip na hanapin ang agarang ginhawa kaysa ang disiplina na nagdadala ng tunay at pangmatagalang pag-unlad. Sa bawat pagkakataong inuuna ang aliw kaysa responsibilidad, humihina ang kakayahang magtiis para sa mas malaking resulta. At nang hindi namamalayan, ang mahahalagang oras ay nauubos sa mga bagay na pansamantala lamang ang naibibigay. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa kakayahang pamahalaan, ang sariling pagnanasa, at hindi ang basta pagsunod dito. Hindi lahat ng nagbibigay ng saya sa kasalukuyan ay may mabuting dulot sa hinaharap. May mga bagay na nagbibigay ng kaginhawaan ngayon, ngunit nagiging hadlang sa paglago kalaunan. Ang disiplina ay hindi paghihigpit, kundi pagsasanay upang maging matatag ang isip sa harap ng tukso. Sa pagpili ng tama kahit mahirap, unti-unting nahuhubog ang lakas ng pagkatao. Kapag nasanay ang isang tao sa panandali ang sarap, nagiging mabigat ang mga gawaing nangangailangan ng tiyaga at pokus. Nawawala ang kakayahang maghintay para sa gantimpalang bunga ng mahabang pagsisikap. Ang atensyon ay napapalitan ng patuloy na paghahanap ng susunod na mabilis na kasiyahan. Dahil dito, nababawasan ang lalim ng dedikasyon sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Ang potensyal ay nananatiling hindi nahuhubog dahil kulang sa konsistent na disiplina ang araw-araw na kilos. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang hirap at pagsubok ay bahagi ng proseso ng paghubog ng matatag na karakter. Sa bawat hamong pinipiling harapin kaysa iwasan, lumalakas ang kakayahan ng isip na magtiis at magpakatatag. Ang pagtanggi sa panandaliang aliw ay hindi pagkawala ng kaligayahan, kundi pagpapaliban nito para sa mas makabuluhang bunga. Dito nabubuo ang lakas na hindi madaling matinag ng distraksyon at tukso ng paligid. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa progreso at pakiramdam ng pag-unlad, hindi sa mabilis na aliw. Kapag natutunang kontrolin ang paghahangad sa madaling sarap, nagiging malinaw ang direksyon at layunin ng buhay. Mas nagiging matatag ang mga desisyon dahil hindi na ito pinangungunahan ng pansamantalang emosyon. Unti-unting napapalitan ang pag-iwas sa responsibilidad ng kusang pagkilos at disiplina. Ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang palakasin ang sarili
kaysa aliwin lamang ang panandaliang pagnanais. At sa ganitong paraan, ang pag-asenso ay nagiging bunga ng matibay na pagpili at konsistent na pagsisikap araw-araw. Sa paglipas ng panahon, makikita na ang maliliit na sakripisyo ang siyang nagiging pundasyon ng malalaking pagbabago. Ang mga simpleng pagtanggi sa tukso ay nagiging hakbang patungo sa mas malinaw at mas matatag na kinabukasan. Hindi agad nakikita ang resulta, ngunit unti-unti itong nabubuo sa likod ng tahimik na disiplina. Ang taong marunong maghintay ay mas handang tumanggap ng tunay na tagumpay kapag ito ay dumating. At doon nagiging malinaw na ang kontrol sa sarili ang isa sa pinakamahalagang susi sa pag-asenso. Ikalimang gawain, ang patuloy na pag-iwas sa responsibilidad. May mga pagkakataon na mas pinipili ng isang tao ang dahilan kaysa ang pagkilos kapag nahaharap sa hamon. Ang pag-iwas sa responsibilidad ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa, ngunit nag-iiwan ng pangmatagalang pagkaantala sa pag-unlad. Kapag laging may sinisisi sa sitwasyon, nawawala ang kapangyarihang baguhin ang direksyon ng sariling buhay. Unti-unting nasasanay ang isip na tumakas sa hirap imbes na matuto mula rito. Sa ganitong paraan, nananatiling pareho ang resulta kahit lumilipas ang maraming panahon. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pagtanggap ng sariling pananagutan. Hindi kontrolado ang lahat ng nangyayari, ngunit kontrolado kung paano tutugon sa mga ito. Ang pagtanggap ng responsibilidad ay hindi pagdadala ng sisi, kundi pag-angkin ng kakayahang kumilos. Dito nagsisimulang mabuo ang tunay na lakas ng loob at malinaw na direksyon. Kapag inako ang papel sa sariling buhay, nagiging posible ang tunay na pag-usad. Ang pag-iwas sa responsibilidad ay madalas nagtatago sa likod ng takot na magkamali o mabigo. Mas madaling sabihing hindi handa kaysa harapin ang posibilidad ng pagkakamali. Ngunit ang pagkakamali ay bahagi ng proseso ng pagkatuto at hindi patunay ng kakulangan. Ang taong handang managot ay mas mabilis matuto kaysa sa taong patuloy na umiiwas. Sa bawat pagsubok na hinaharap, nadadagdagan ang karunungan at tibay ng loob. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang buhay ay hindi tungkol sa pagkontrol sa resulta, kundi sa pagkontrol sa sariling aksyon. Ang responsibilidad ay nagiging gabay upang manatiling tuwid ang landas kahit may kahirapan. Kapag tinanggap ang tungkulin sa sariling desisyon, nawawala ang ugaling maghanap ng masisisi. Dito nabubuo ang disiplina na kinakailangan upang makamit ang pangmatagalang pag-asenso. Ang karakter ay hinuhubog hindi sa kaginhawaan, kundi sa pagtupad sa obligasyon araw-araw. Kapag pinili mong harapin ang responsibilidad, nagbabago ang pananaw sa bawat hamon na dumarating. Ang problema ay hindi na nakikita bilang pabigat, kundi pagkakataon upang lumakas. Mas nagiging malinaw ang mga hakbang dahil alam mong may papel ka sa bawat resulta. Unti-unting nabubuo ang tiwala sa sarili dahil sa mga aksyong may paninindigan. At sa ganitong paraan, ang pag-asenso ay nagiging bunga ng pananagutan at matatag na pagkilos. Sa paglipas ng panahon, ang taong marunong managot ay nagkakaroon ng mas malalim na respeto sa sarili. Hindi na kailangan ng dahilan upang kumilos dahil ang disiplina ay nagiging bahagi na ng pagkatao. Ang bawat maliit na responsibilidad na tinutupad ay nagiging pundasyon ng mas malalaking tagumpay. Dito unti-unting nabubuo ang buhay na may direksyon at layunin. At sa tahimik na paraan, ang responsibilidad ang nagiging tulay mula sa pagnanais patungo sa tunay na pagbabago. Ika-6 na gawain, ang sobrang pag-iisip ngunit kulang sa pagkilos. May mga taong puno ng plano, ideya at pangarap ngunit nananatiling hindi gumagalaw sa tunay na mundo na kanilang kinakaharap araw-araw. Ang isip ay patuloy na lumilikha ng posibilidad habang ang aksyon ay laging ipinagpapaliban sa mas tamang panahon na tila hindi dumarating. Sa sobrang pag-aanalisa, nagiging mabigat ang bawat desisyon hanggang sa wala nang nasisimulan kahit malinaw naman ang dapat gawin. Ang pagkakataon ay lumilipas hindi dahil kulang ang kakayahan, kundi dahil kulang ang konkretong pagkilos. Ang mga plano ay nananatiling pangarap lamang na hindi nabigyan ng pagkakataong maging realidad. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang karunungan ay walang tunay na halaga kung hindi ito naisasalin sa gawa at disiplina. Ang kaalaman ay nagiging makabuluhan lamang kapag ito ay isinasabuhay sa araw-araw na aksyon.
Hindi hinihingi ng buhay ang perpektong simula, kundi ang matapang na unang hakbang kahit may pag-aalangan. Ang pagkilos kahit hindi sigurado ay mas mahalaga kaysa sa walang katapusang paghahanda na walang resulta. Sa paggawa natututo ang isip at lumalawak ang kakayahan, hindi sa patuloy na pag-iisip lamang. Ang sobrang pag-iisip ay kadalasang nagmumula sa takot na magkamali, mapahiya o mabigo sa unang pagsubok. Pinipilit kontrolin ang lahat ng posibleng mangyari bago pa man magsimula ang isang hakbang. Ngunit walang plano ang kayang hulaan ang bawat hamon na darating sa totoong buhay. Ang tunay na pagkatuto ay nangyayari habang nasa proseso at hindi bago ito magsimula. Sa bawat maliit na pagkilos, unti-unting nababawasan ang takot at napapalitan ito ng karanasan. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo ng pagtanggap na ang kawalan ng katiyakan ay likas na bahagi ng paglalakbay ng bawat tao. Hindi kailangang makita ang buong landas bago gumawa ng unang hakbang pasulong. Sapat na ang malinaw na direksyon upang magsimula at matuto habang nagpapatuloy. Ang aksyon ang nagbibigay linaw sa mga bagay na hindi kayang sagutin ng pag-iisip lamang. Dito nagsisimula ang tunay na progreso na bunga ng karanasan at hindi ng teorya lamang. Kapag pinili mong kumilos kaysa manatili sa pag-aanalisa, nagiging mas makabuluhan ang bawat araw na lumilipas. Ang mga pagkakamali ay nagiging aral imbes na dahilan upang umatras o huminto. Mas nagiging malinaw ang kakayahan dahil nasusubok ito sa aktwal na karanasan at hindi sa imahinasyon lamang. Unti-unting napapalitan ang pag-aalangan ng kumpiyansang bunga ng tuloy-tuloy na aksyon. Sa ganitong paraan, ang pag-asenso ay nagiging resulta ng consistent na pagkilos at hindi ng perpektong plano. Sa paglipas ng panahon, mapapansin na ang maliliit, ngunit tuloy-tuloy na hakbang ang bumubuo ng malalaking pagbabago sa buhay. Ang taong kumikilos kahit hindi ganap na sigurado ay mas malayo ang nararating kaysa sa taong naghihintay ng perpektong sandali. Ang disiplina sa paggawa ay unti-unting nagpapatahimik sa magulong isip at nagdudulot ng linaw. Ikapitong gawain, ang pagiging komportable sa parehong routine kahit wala ng paglago. Dumarating ang punto na ang pamilyar na rutina ay nagiging kulungan imbes na sandigan ng kaayusan sa araw-araw na pamumuhay. Ang paulit-ulit na gawain na walang bagong hamon ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit unti-unting pumapatay sa pag-unlad ng kakayahan. Kapag nasanay ang isang tao sa pare-parehong galaw, nawawala ang likas na pagnanais na subukan ang mas mataas na antas ng sarili. Nagiging tahimik at predictable ang buhay, ngunit kasabay nito ay nawawala ang sigla ng pagkatuto at pagbabago. Sa panlabas ay mukhang maayos ang lahat, ngunit sa loob ay nananatiling nakatigil ang tunay na progreso. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang paglago ay kadalasang matatagpuan sa labas ng kinagisnang kaginhawaan at kasanayan. Ang hamon at hirap ay hindi kaaway, kundi mahalagang bahagi ng paghubog ng matatag na pagkatao. Kapag iniiwasan ang pagbabago, iniiwasan din ang pagkakataong mas makilala ang sariling kakayahan at lakas ng loob. Ang tunay na potensyal ay nahahayag lamang kapag nahaharap sa bagong sitwasyon at karanasan. Dito nagsisimula ang pagpapalawak ng pananaw at mas malalim na pag-unawa sa sarili. Ang sobrang pagkakapit sa komportableng rutina ay nagdudulot ng takot sa anumang hindi pamilyar o hindi kontrolado. Ang bawat pagbabago ay nagmumukhang panganib, kahit ito ay maaaring magdala ng oportunidad. Unti-unting nawawala ang tapang na sumubok dahil nasasanay ang isip sa pagiging ligtas at tiyak. Sa ganitong kalagayan, ang potensyal ay nananatiling hindi nagagamit ng buo kahit may kakayahan naman. Ang oras ay tahimik na lumilipas nang walang malinaw na pag-angat sa kakayahan at karanasan. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo ng kusang pagharap sa mga bagay na nagpapalakas ng karakter, kahit ito ay hindi komportable sa simula. Ang maliit na pagbabago araw-araw ay sapat upang gisingin muli ang sigla ng pag-unlad. Hindi kailangang biglaan o malaki ang hakbang upang magkaroon ng tunay na epekto. Sapat na ang unti-unting paglabas sa nakasanayan upang mabuksan ang mga bagong posibilidad. Sa bawat bagong pagsubok, lumalawak ang kumpiyansa at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Kapag pinili mong lumabas sa komportabling rutina, nagsisimulang gumalaw muli ang direksyon ng buhay at pag-iisip. Mas nagiging buhay ang bawat araw dahil may bagong natutunan at bagong karanasang humuhubog sa pagkatao.
Ang takot sa pagbabago ay unti-unting napapalitan ng pananabik sa pag-unlad at pagtuklas. Unti-unting nabubuo ang kakayahang umangkop sa iba-ibang sitwasyon ng buhay. At sa ganitong paraan, ang pag-asenso ay nagiging natural na bunga ng patuloy na paglago at pagkatuto. Sa paglipas ng panahon, mapapansin na ang pinakamalaking pagbabago ay nagsimula lamang sa maliliit na paglabag sa nakasanayang galaw. Ang simpleng pagsubok ng bago ay nagiging simula ng mas malawak na pananaw at mas matapang na pagkilos. Ang taong handang matuto muli ay patuloy na lumalago kahit anong edad o kalagayan sa buhay. Dito nagiging malinaw na ang kaginhawaan ay dapat pahingahan lamang at hindi permanenteng tirahan. At sa patuloy na paghamon sa sarili, nabubuo ang buhay na may galaw, direksyon at mas malalim na pag-asenso. Ikawalong gawain, ang pagdadala ng galit at sama ng loob sa matagal na panahon. May mga taong patuloy na naglalakad pasulong, ngunit mabigat ang loob dahil dala pa rin ang mga sugat ng nakaraan. Ang galit at sama ng loob ay tila nagbibigay ng pakiramdam ng katarungan, ngunit unti-unti nitong inuubos ang lakas ng isip. Habang pinipiling manatili sa alaala ng pagkakamali ng iba, nawawala ang pagkakataong makaranas ng panloob na kapayapaan. Ang emosyon na hindi pinapalaya ay nagiging tanikala na humihila pabalik sa nakaraan. Sa ganitong kalagayan, nahihirapang umusad ang isang tao kahit nais na niyang magbago. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang galit ay mas nakakasakit sa nagdadala nito kaysa sa taong pinagmumulan nito. Ang mga nangyari na ay wala ng kapangyarihang baguhin, ngunit may kapangyarihan kung paano ito bibigyan ng kahulugan. Ang pagpapatawad ay hindi pagsang-ayon sa mali kundi pagpapalaya sa sarili mula sa patuloy na bigat. Kapag piniling bitawan ang sama ng loob, nagkakaroon ng espasyo ang isip para sa mas malinaw na pag-iisip. Doon nagsisimulang bumalik ang katahimikan na matagal nang nawala. Ang matagal na pagkapit sa galit ay unti-unting sumisira sa pananaw sa buhay at sa pakikitungo sa iba. Nagiging mas madali ang pagdududa kaysa pag-unawa. Ang dating bukas na damdamin ay napapalitan ng pag-iingat at distansya. Sa ganitong paraan, hindi lamang nakaraan ang naapektuhan kundi pati ang kasalukuyang relasyon at oportunidad. Ang sugat na hindi hinahayaang maghilom ay patuloy na nagdudulot ng sakit kahit matagal na itong nangyari. Ang Stoic na pananaw ay nagtuturo na ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap sa realidad ng buhay. Hindi lahat ng tao ay kikilos ayon sa inaasahan o tama sa paningin mo. Ang kontrol ay hindi nasa kilos ng iba, kundi nasa sariling tugon at pananaw. Sa pagpili ng katahimikan kaysa galit, lumalakas ang kakayahang pamahalaan ng emosyon. Dito nabubuo ang panloob na katatagan na hindi madaling mawasak ng nakaraan. Kapag natutunang bitawan ang galit, nagiging mas magaan ang bawat hakbang sa buhay. Mas nagiging malinaw ang pagtingin sa kasalukuyan dahil hindi na ito natatakpan ng lumang sakit. Ang enerhiya na dati ay nauubos sa sama ng loob ay napupunta na sa pag-unlad ng sarili. Unti-unting bumabalik ang sigla at pag-asa sa mga bagong posibilidad. At sa ganitong paraan, ang pag-asenso ay nagiging bunga ng panloob na kapayapaan at malayang pag-iisip. Sa paglipas ng panahon, mapapansin na ang tunay na lakas ay hindi nasa paghihiganti kundi sa kakayahang magpatuloy ng may kapanatagan. Ang taong marunong magpatawad ay hindi mahina kundi may sapat na kontrol sa sarili. Ang pagbitaw sa bigat ng damdamin ay nagiging simula ng mas malalim na paghilom. Dito unti-unting nabubuo ang mas matatag na pananaw sa buhay at sa sarili. At sa tahimik na pagpapalaya sa nakaraan, nagiging posible ang mas malinaw at mas maayos na hinaharap. Ikasiyam na gawain, tigilan ang paghingi ng pagpapatunay mula sa ibang tao. May mga taong hindi makagalaw hanggat walang papuri o pag-apruba mula sa iba. Unti-unti nitong kinukulong ang sarili sa opinyon ng mundong pabago-bago at walang katiyakan. Kapag ang halaga ng sarili ay nakadepende sa tingin ng iba, nawawala ang tunay na kalayaan ng isip. Ang isang matatag na tao ay hindi naghihintay ng palakpak bago kumilos. Siya ay gumagawa dahil alam niyang tama, hindi dahil nais niyang tanggapin ng lahat. Sa katahimikan ng sariling konsensya, masusukat ang tunay na lakas ng isang tao. Ang paghahanap ng pagpapatunay ay parang pag-inom ng tubig alat na lalo lamang nagpapauhaw. Sa bawat papuri na hinahabol,
mas lalo pang lumalalim ang pangangailangan na mapansin. Nagiging mahirap gumawa ng desisyon dahil palaging iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Dito nagsisimula ang pagkalito sa direksyon ng buhay. Nawawala ang sariling boses sa ingay ng panlabas na mundo. At habang tumatagal, ang buhay ay nagiging palabas para lamang sa paningin ng iba. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na dangal ay hindi ibinibigay ng tao kundi hinuhubog ng sariling asal at prinsipyo. Hindi kontrolado ang pananaw ng iba. Kaya hindi ito dapat gawing sukatan ng halaga ng sarili. Ang kontrolado lamang ay ang kilos, intensyon at disiplina sa araw-araw. Kapag dito nakatuon ang pansin, kusang nawawala ang takot sa paghuhusga. Nagiging payapa ang isip dahil hindi na ito umaasa sa panandali ang pagtanggap. Dito nagsisimulang mabuo ang katahimikan na hindi kayang agawin ng kahit sinong tao. May mga pagkakataong hindi mauunawa ng iba ang mga desisyong ginagawa mo. Hindi lahat ay makakakita ng dahilan sa likod ng iyong mga sakripisyo at pagbabago. Ngunit ang landas ng pag-unlad ay madalas tahimik at hindi agad kinikilala. Ang mahalaga ay ang pag-usad kahit walang nakakakita o pumapalakpak. Dito nabubuo ang tibay ng pagkatao na hindi madaling matinag. Ang taong sanay mag-isa sa laban ay nagiging matatag sa gitna ng anumang pagsubok. Kapag natutunan mong sapat ang sarili mong paninindigan, nagiging magaan ang bawat hakbang. Hindi na kailangang patunayan ang halaga sa kahit kanino upang makaramdam ng kapayapaan. Ang kumpiyansa ay nagmumula sa pagkilos ayon sa prinsipyo at hindi sa reaksyon ng iba. Unti-unting nawawala ang takot at napapalitan ito ng malinaw na direksyon. Sa ganitong paraan nagsisimula ang tunay na pag-asenso na hindi nakadepende sa paningin ng mundo kundi sa lakas ng sariling pagkatao. At doon mo mararanasan ang kalayaang matagal mo nang hinahanap, ngunit noon ay sa maling lugar mo hinanap. Ika-10 gawain. Tigilan ang pamumuhay na walang malinaw na layunin. May mga taong abala araw-araw, ngunit hindi naman tunay na umaabante sa buhay. Gumigising sila na walang direksyon at natutulog na dala pa rin ang parehong kawalan ng katiyakan. Kapag walang malinaw na layunin, ang oras ay madaling masayang sa mga bagay na walang pangmatagalang halaga. Ang kilos ay nagiging paulit-ulit, ngunit walang tunay na patutunguhan. Dito unti-unting nawawala ang sigla at kahulugan ng bawat araw. Ang pakiramdam ng pagod ay lumalalim dahil hindi alam kung bakit patuloy na lumalaban. Ang buhay na walang layunin ay parang barkong walang timon sa gitna ng malawak na karagatan. Kahit gaano kalakas ang hangin, hindi nito madadala ang barko sa tamang destinasyon. Ganito rin ang tao na walang malinaw na dahilan kung bakit siya nagsisikap. Madali siyang madistract at matukso sa panandaliang aliw. Sa huli, napapagod siya kahit wala namang nararating na tunay na progreso. Unti-unting napapalitan ng pagdududa ang dating mga pangarap. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang layunin ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi sa pagiging mabuting tao araw-araw. Ang direksyon ng buhay ay nakaugat sa pagpapabuti ng sarili at pagtupad sa responsibilidad. Kapag malinaw ang dahilan ng pagkilos, nagiging matatag ang isip kahit may pagsubok. Ang hirap ay nagiging bahagi lamang ng proseso at hindi hadlang sa pag-usad. Nagkakaroon ng lalim ang bawat sakripisyo dahil alam kung para saan ito. Ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang hubugin ang mas matibay na pagkatao. Hindi kailangang maging engrande agad ang layunin upang magsimula. Minsan nagsisimula ito sa simpleng desisyon na ayusin ang sarili araw-araw. Ang maliit na hakbang na inuulit ng may disiplina ay nagiging pundasyon ng malaking pagbabago. Habang lumilinaw ang direksyon, mas nagiging maingat ang paggamit ng oras at lakas. Unti-unting nawawala ang mga gawain na dati ay kumakain lamang ng enerhiya. Ang focus ay napupunta sa mga bagay na tunay na nagbibigay ng paglago. Kapag ang buhay ay pinamumunuan ng malinaw na layunin, nagiging makabuluhan kahit ang tahimik na araw. Hindi na kailangan ng patuloy na motibasyon dahil ang direksyon mismo ang nagbibigay ng lakas. Ang isip ay nagiging payapa sapagkat alam nito kung saan patungo ang bawat hakbang. Sa ganitong paraan nabubuo ang buhay na hindi lamang puno ng gawain kundi puno ng kabuluhan. At dito nagsisimula ang tunay na pag-asenso dahil ang bawat kilos ay may saysay at ang bawat araw ay may malinaw na dahilan kung bakit ito ipinagpapatuloy. Ang taong may layunin ay hindi lamang nabubuhay
kundi sadyang namumuhay ng may lalim at paninindigan. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa malalaking pangako, kundi sa tahimik na pagpapasya na baguhin ang sariling direksyon araw-araw. Ang bawat gawaing iyong tinitigilan ay parang bigat na unti-unting inaalis sa iyong balikat. Habang nababawasan ang mga bagay na humihila pababa, mas nagiging malinaw ang landas na dapat mong tahakin. Hindi kailangang madali ang paglalakbay upang ito ay maging makabuluhan. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagbangon kahit walang nakakakita ng iyong pagsisikap. Sa pilosopiyang Stoic, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa tibay ng pagkatao. Ang mundong ginagalawan ay mananatiling magulo at hindi palaging pabor sa ating kagustuhan. Ngunit ang taong marunong mamahala sa sarili ay hindi basta natitinag ng anumang pagsubok. Sa loob nagsisimula ang kapayapaan na matagal hinahanap sa labas. At kapag natagpuan mo ito, nagiging sapat ang bawat araw kahit tahimik at simple lamang. Ang mga aral na iyong narinig ay hindi lamang para pakinggan kundi para isabuhay sa maliliit na desisyon araw-araw. Ang pagbabago ay hindi agad nakikita, ngunit dahan-dahan itong binabago ang direksyon ng iyong kinabukasan. Sa bawat tamang pagpili, mas lumalayo ka sa dating bersyon ng sarili na puno ng pagdududa. Unti-unting nabubuo ang isang pagkataong matatag, malinaw ang isip, at may paninindigan. Ito ang uri ng pag-asenso na hindi madaling mawala dahil ito ay nakatanim sa iyong pagkatao. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Hanggang sa muli, piliin mong maging mas mabuti kaysa kahapon kahit maliit lamang ang hakbang. Patuloy mong hubugin ang isip at ugali sapagkat dito nagsisimula ang tunay na kalayaan. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto kundi sa patuloy na pag-unlad ng sarili. Sa bawat araw na pinipili mong maging disiplinado, mas lumalapit ka sa bersyon ng sarili na may kapayapaan at lakas ng loob. At sa tahimik na paglalakbay na ito, matutuklasan mong ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pagkapanalo mo laban sa dating sarili mo. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.